involved dito. So iintayin natin yung complete decision. Hindi pa po pinapublish yung decision ng court. Kaya this is the first part only. Part 1 lang po ito ng paglilinaw. So, nakikita natin, ang hatol ng hukuman dito is 4 to 8 years. But before this, they were granted bail. Nagka-issue pa nga yung bail ni Sir Satur o ni Casatur Ocampo, umakyat sa Supreme Court at hinatulan na pwede siyang mag-file ng bail. So may bail po sila ni Congresswoman France. Now, that they have been convicted, kung gusto po nilang i-apila to at in-announce na po nila na aapilahin nila, it is possible magfa-file sila ng bail pending appeal. Okay. So it will be the same as yung kay Imelda Marcos, kay former First Lady Imelda Marcos, na na-convict siya sa Sandigan Bayan, so nag-apply siya ng bail pending appeal. Ibig sabihin na kahit na convict siya po ay ay mag-file ng piyansa para dun sa kanyang temporary na kalayaan habang inaapila yung kanyang kaso. Okay. So posible po 'yon. Tinatanong ng iba dito, bailable po ba? That will depend kung i-grant yan ng hukuman. Maaari po because there are instances before in similar cases na reclusion perpetua yung kaso, yung mas malala yun, at hindi po at binibigyan pa rin po sila ng bail. Okay. Thank you kay kay Ma'am Tess, kay Hasmin Mendoza. Thank you very much po. Okay. So ulitin po natin. They were caught in the act. Automatically, they were detained. They were charged with trafficking and kidnapping. Ang hatol po ay sa kidnapping, ang sentensya 4 to 8 years. Posible po, number 1, mag-file sila ng bail pending appeal. Matatanggal ba si Congresswoman Castro bilang kongresista? Hindi po. Kasi kung mag-appeal sila, that means hindi pa final and executory yung hatol sa kanya. So even if she is found guilty or convicted by the lower court, pag umakyat po sila sa higher court, hindi nagiging final yung kanilang hatol until the higher court makes its own decision. At sila po ay sila po ay mahatulan doon with finality. So, pagka-final lang po, saka natin masasabi na guilty and therefore hindi na entitled si Congresswoman na manatili doon sa kanyang pwesto. Okay? But only rin kung yung finality ng guilt na yon ay pumasok sa Committee on Ethics at hatulan siya ng mga kapwa-kongresista. Okay, ulitin ko ha. Hindi po matatanggal si Congresswoman Castro. Kahit maging final pa yung decision, di siya matatanggal pero makukulong siya. Diba? Pag naging final yung hatol. Hindi pa po yan final kasi RTC yan at nag-announce na po sina Congresswoman at ang kanilang mga representante na sila po ay mag-aapila. Uubusin daw po nila lahat ng mga legal remedies na available sa kanila. Therefore, kongresista pa rin si Congresswoman France Castro. Paano siya matatanggal? Maaaring patanggal siya kahit base doon sa kahit on appeal pa yan kung ang Committee on Ethics ng Kongreso ay mag-decide na hindi na po siya pwedeng manatili gawa ng may ebidensya laban sa kanya. Kapag administrative po yung kaso o katulad ng mga nandyan sa yung mga Committee on Ethics ganyan, ito po ay administrative. So, maaari po silang mag-decide base dun sa ebidensya na prinresinta dun sa hukuman, pero dahil mas mababa yung evidentiary requirement in administrative cases, maaaring ipatanggal siya ng Kongreso. Pero, uulitin ko, Kongreso lang po ang pwedeng magpatanggal sa kanya. Okay? Sa Kongreso. So kung sa ngayon,
pwede nang filean siya ng kaso sa Committee on Ethics. Pag nag-decide ang Kongreso na patatanggal siya, matatanggal siya. Pero maaari rin sabihin ng Kongreso na antayin natin yung last na hatol. The point is, it is Congress that will decide. Okay. So yes, tuloy-tuloy pa rin po ang sweldo niya bilang kongresista. So, naaalala ninyo, nung si Pastor Quiboloy naman po ang hinahanap, sinasabi natin na the presumption is of innocence until proven otherwise. Now, dito sa kaso ni Congresswoman Castro, napatunayan po sa RTC na siya po ay guilty ng kidnapping. Gayon din po ang kasama niya si Casa Ocampo. Pero, hindi pa po ito final. Pag umakyat sila sa Korte de Apelacion o kaya sa sa Korte Suprema later on, hindi pa po final yung hatol sa kanila. Dahil hindi pa yan final, the presumption of innocence will still prevail. Okay? So, although pwede nyo naman sabihin na convicted na siya sa RTC. On appeal yung kaso. So ito yung mga frequently asked questions. Tuloy makakapag-bail ba siya? Kung ito ay pauunlakan ng hukuman, maaari po siyang mag-file ng bail pending appeal. Lahat po ng akusado dito, hindi lang po sila dalawa ha. Marami po silang nahatulan, pero merong ilan na mga na absuelto. So ang mga nahatulan ay maaaring mag-file ng petition for bail pending appeal. So, motion for bail pending appeal. So, ibig sabihin, habang naka-apila yung kanilang kaso, sila po ay makakapag-file ng bail kung papayagan ng court and will maintain their liberty. Okay. Sec, anong pre-law mo before? Linguistics po. Okay, number 2. So, like I said kung nag-complain, 14 counts din po ba yon? Hindi po yan ang sinasabi ng hukuman. Ang sinabi lang po nila is, yun nga, ang hatol ay 4 to 8 years. So, hindi pa po lumalabas kasi yung complete decision ng hukuman, so I cannot really answer that. Although, based lang dun sa lumabas, parang 4 to 8 years lang, in which case, it might be just a single instance. And kidnapping po ang kaso. Wala po, kumbaga tahimik pa so far, ang report tungkol dun sa human trafficking. Eto, sabi ni Emelita, tapos si Pastor Quiboloy, kung habulin nila, akala mo napakaraming ginurgur, may 10M pa sa ulo, tapos yung kriminal nasa Kongreso lang. Well, yun na nga, magkaiba yan. Kasi yung kay Pastor Quiboloy, may motion po ang kanyang mga abogado na ibalik yung kaso sa preliminary investigation. In other words, balik muna from the court back to the prosecutor's office. Kasi prosecutor's office po ang nagde-determine kung mayroong probable cause. Thank you kay Ma'am Tems. So, hindi pa po nag-a-acquire ng jurisdiction ang hukuman dahil hindi pa po siya na-arraign, si Pastor Quiboloy. So, maaari pa nilang hingin yung pag-review o kaya pag-redetermine ng probable cause. Ano pa yung mga katanungan? Bakit child abuse po ang Actually, human trafficking, qualified human trafficking because minor child. So, it's possible that they're equating the human trafficking with child abuse. Kasi related naman po yung dalawang laws na yun, although they're governed by two completely different RAs. Okay, time out. Thank you kay Jean Iceberg, kay Ma'am Telms, Ma'am Telms, at Jean Iceberg. Ang dami po. Maraming salamat po sa inyong padala. Si Sir Troy, maraming salamat po. Okay.